So ito na, mga kababayan, umpisahan natin agad. Oo. Alam nyo ba, mga kababayan, alam nyo ba na si Vice President Sara Duterte ay, nako, patay tayo dito. Munti ka ng madisbar, no? At munti ka ng matapos ang kanyang impeachment. Nako, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, naka-2 strike po si Sara. Bakit? Kung naalala ninyo, mga kababayan, kagabi, kung naalala ninyo kagabi, nagbanta po si Chis Escudero at nagbigay paalala sa mga abogado ni Sara na kausapin nila si Sara. Bakit? Kasi po sa mga hindi nakakaalam at lalong-lalo ng mga DDS, mga bobo, si Sara po ay under trial. Si Sara po ay ihinihiring, itinatrial dahil sa impeachment complaint laban sa kanya. So ngayon, mga kababayan, alam ni Sara na bawat sabihin niya, bawat birada niya sa mga kongresista at sa mga senator judge na hindi niya kaalyado ay may possibility ito, mga kababayan, na pag-initan siya at talagang makonvict siya. Kasi under trial pa nga eh. At may possibility na magmulta pa ang kanyang mga abogado. Mga kababayan. Nako, at may possibility pang madisbar siya. O, eto pakinggan nyo, mga kababayan. Nako, si Sara hindi nag-isip. Muntikan. Muntikan talagang madisbar, mga kababayan. Eto pakinig ko sa inyo Trial by publicity, bawal na. Yan ang sabi ni Chis Escudero kahapon. Mga kababayan, Ma'am Alice Daroca. Ang sabi dito, trial by publicity, bawal na. 30K ang multa sa lalabag. BP Sara, may banat. Ayan na nga, mga kababayan. Bumira pa kasi ang gaga. Oo, ayan, pakinggan natin, mga kababayan, yung paliwanag ni Chis Escudero. Sa 19th day ng impeachment trial ni VP Sara, mahigpit nang ipinagbawal ng Senate Impeachment Court ang umano'y trial by publicity. Pero ang bise, bumuelta pa rin laban sa umano'y political theatrics ng prosecution. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, sa gitna ng babala ng Senate Impeachment Court pagdating sa pagtalakay sa publiko ng merito ng kaso, naglabas din ng pahayag itong si VP Sara kaugnay ng kanyang impeachment case. Nangingisda raw ng ebidensya ang House prosecution sa gitna ng paglilitis at binatikos din niya ang umano'y political theatrics sa impeachment trial. Ayan, kung narinig nyo, mga kababayan, sinabi yon ng Bilyonaryo News Channel. Sa mga hindi po nakakaalam, no, sa madaling salita, bawal po talaga si Sara magbitaw ng mga salita na against sa Senado, against sa prosecution, at against sa mga nag-complain sa kanya. Bakit? Kasi, mga kababayan, sa madaling salita, kapag ka nag-react ka, guilty ka. So kapag more on bira ka ng bira, hindi ka titigil, matitigil yung impeachment, matatapos agad yan. Kasi bakit ganito yan mga kababayan? Natural, yung impeachment na yan, kaya ginawa yan sa Senado kasi si Sara po ay politiko. So, publiko po ang bumoto sa kanya at lagi nilang pinagmayabang na 32 million. So, kailangan i-hearing, mapanood ng 32 million at yung mga ayaw sa kanya. So, ngayon, mga kababayan, nasa batas po kasi na kapag ka ikaw ay hinihearing or under trial, under investigation, yung mga akusasyon laban sa'yo, ay dapat wala kang sasabihin. Ngayon, kung sinabi nung nagbintang sa'yo, si Sara, magnanakaw yan, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, dapat manahimik ka lang. Bakit? Kasi kung may ebidensya yan, di ba,
Kung may ebidensya yan, doon ka nakabahan, doon ka na matakot. Pero kung walang may pakitang ebidensya yan, sa madaling salita, ngitian mo lang. Ngayon, bakit ka nasasaktan sa mga sinasabi ng mga nag-akusa? Kung alam mo sa sariling malinis ka, huwag kang mag-react. Kung alam mo sa sarili pala na fishing expedition ang ginawa nila, manahimik ka lang. Bakit? Bakit ka umaaray? 'Di ba? Gano'n 'yung kadali eh. Bakit ka umaaray sa mga sinasabi nila kung alam mo sa sariling malinis ka? 'Di ba mga kababayan? Kasi kapagka sinabi nilang si Sarah ganito 'yan, si Sarah ganyan 'yan, ta's nag-react ka, ibig sabihin guilty ka, 'di ba? Kasi sa madaling salita, taong bayan ang kalaban mo diyan eh, hindi ikaw. Hindi si Hindi si Luistro, hindi si Dilima, hindi si Ligutan, hindi si Kapunan, taong bayan. Kung ikaw nga nagyabang kayo, may 32 million bumoto sa'yo. Bakit? Yung 32 million, sa'yo yan. 'Di ba? Meron din namang bumotong 30 million kay Marcos. Huwag mong lahatin na sa'yo yun. Bakit? Ang tao sa Pilipinas noong 2022 election, 110 million. Ang botante ay 65 million. So sa madaling salita, may kalahati pang ayaw sa'yo at may kalahating bumuto sa'yo. Ganun yun. So kung ipinagmayabang ninyo na 32 million kayo, ipinagyabang din namin na may 31 million din kami. 'Di ba? Ganun yun. Ganun kasimple yun, mga kababayan. Ngayon, kung ang 32 million ay papabor sa'yo, pues, kaming 31 million ayaw din namin sa'yo. Ganun lang yun kasimple. At take note ha, yung 31 million na yan kay BBM pa lang, paano naman yung 15 million ni Lenny? 'Di ba? Paano naman yung 15 million ni Lenny? Pakinggan ninyo mga kababayan. Kasi mangyayari dito mga kababayan sa ginawa ni Sarah, parang hindi siya abogado. Bakit? Kung tutuusin dito, may mag-file dito ng disbarment kay Sarah. Madidisbar siya, bakit? Hindi ba niya pinag-aralan yan? Hindi ba niya alam yung batas? Actually, may disbarment case na po yan si Sarah, mga kababayan, sa reklamo ni Larry Gadon. Pangalawa, may disbarment case din yan siya sa reklamo ni, hindi ko lang sure kung ano pa yung isa, yung pagbanta yata kay PBBM. Tingnan natin. Yung sinabi ni Chis Escudero, munti ka nang madisbar. Yung bepe ninyo, yung bepe. Know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity. Strikto nang ipinagbabawal ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa publiko ng merits o mismong laman ng impeachment case ni VP Sara. Pero clean slate o tabula rasa ang ibinigay ng impeachment court sa lahat ng mga naunang public statements at conduct na sakop sana ng Rule 18. Ibig sabihin, nag-extend muna ang korte ng grace at liberality bago ang ruling ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Ngayon pa lang ito full force and effect. Unang pinagsabihan ni Escudero ang kapwa niya senator judges. Pwede silang magtanong ng matindi, itest ang credibility ng witness at himayin ang ebidensya basta ginagawa ito sa loob ng paglilitis, on the record at para linawin ang katotohanan. Hindi pwedeng mauwi ang pagtatanong sa speech, harassment, partisan advocacy o para bang may konklusyon na ang senator judge bago pa matapos ang kaso. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Sakaling may reklamo sa manner ng isang senator judge, isa sa mga posibleng remedyo nito ay pagsasampa ng ethics complaint. Bukod sa mga hukom, kasama sa ruling ang prosecutors, counsels of record ng prosecution at defense, mga testigo at mismong si VP Sara bilang respondent. Diba? Ilan sa mga bawal ang public comment na naghuhusga sa disputed facts, credibility ng isang witness, relevance, bigat o sufficiency ng ebidensya.
Narinig ninyo? Lahat sila pwedeng maparusahan, ethics complaint, magmulta at kung ano-ano pa. Ang nakakaalam dito mga abogado lang. Kaya tayong hindi abogado, makinig na lang po tayo. Yung mga nasa comment section, wag po kayong magpataka o comment dyan ha. Wag magfi-feeling genius. Pakinggan natin yung sinabi. Hindi yung ganito yan, ganon yan, ganon yun. Wag ganon guys. Wag ganon. Kasi kung hindi ka naman abogado, manahimik ka na lang, makinig ka na lang sinabi ni Cheese. Yeah? Kasi may nabasa ko kanina dyan sa comment, ganito yan, ganon-ganon yan. Hindi, pakinggan ninyo ha. Pinagbawalan, no? Kasi, ang sa madaling sabi dyan, si Jinky Luistro kasi nagreklamo kay Presiding Officer Cheese Escudero. Sabi ni Jinky Luistro, ginawa na naman ni Sara Duterte ang ginawa niya noon. Putak ng putak, tapos pag ipinatawag, hindi naman humaharap. Alam nyo ba na under trial siya, dapat manahimik siya. Kasi once natadtad siya ng komento, bira siya ng bira ng kung ano-ano, mahihinto yan, may possibility pa na magiging butuhan na agad yan. Kasi ano pang saysay ng trial dyan, hearing dyan, kung mismong ang taong inakusahan na si Sara Shemirman Duterte Carpio ay guilty na. Diba? Continue. Awal din ang pag-prejudge sa resulta ng trial, pag-question sa mga pending ruling, at mga pahayag na posibleng dahilan para mawala ng tiwala ng publiko sa kakayahan ng Senate Impeachment Court. Nilantad mismo ni Escudero ang mga naunang pahayag ng concerned parties na hindi na pwedeng ulitin. Kabilang dito ang pagturing sa bise bilang mastermind at pagtawag na scam umano ang paglustay ng confidential funds. Pagdating Yan po yung tawag na scam ni Kapunan. Mastermind ni Ligutan. At bukod dyan, yung kabila naman, yung kampo naman ni Sara, may mga sinabi din sila. Katulad nung ang nasa likod ng pagpapa-impeach, si BBM. Kasi si BBM ang nasa taas. Tapos under ni BBM si ganito, under ni BBM ang NBI, under ni BBM ang ombudsman, ganyan-ganyan. No? Yung pagbibintang ba, bawal yun kasi yung gano'n. Dapat makinig lang. Wala alam nyo, ang ginawa kasi nila dito sa hearing ay parang nagpaligsahan sila, pagalingan. Hindi nila iniisip na sa sobrang kagaling at katalino nila, meron na silang nasabing over the belt na. prosekusyon at depensa. Dapat ebidensya, legal argument at court-appropriate language ang gamitin. Sa gitna mismo ng ruling ni Escudero, naglabas ng pahayag si VP Sara kaugnay ng kanyang impeachment trial. Hinamon niya ang prosekusyon na patunayan ang impeachable offense gamit ang ebidensya at hindi raw insulto, speculation o political theatrics. Tinawag din niya itong fishing for evidence during the trial at sinabing pilit umanong ginagawang kwento ng wrongdoing ang mga bagay na gusto lang maging totoo ng prosekusyon. Tinumbok pa ni Duterte ang mga naging pahayag sa loob mismo ng impeachment court, kabilang ang pagtawag ng isang senador sa witness na stupid, ang pagtawag ng isang abogado sa kanya bilang mastermind of a scam, at ang pagtawag naman sa kanya ng isa pang testigo bilang brat. Para sa bise, hindi raw nagpapatunay ng kaso o nagpo-produce ng ebidensya ang mga ganitong insulto. Sa ilalim ng ruling ni Escudero, mismong ang respondent o si Duterte ay expressly covered ng Rule 18. Pinky, pagdating sa violation, kapag merong bagong reklamong paglabag doon nga sa Rule 18, maglalabas muna yung Senate Impeachment Court ng written show cause order at merong exactly 24 hours ang inireklamo para maghain ng kanyang sagot or explanation. Two-strike rule naman yung parusa ayon kay Escudero. Doon sa first offense, Pinky, public reprimand at stern admonition in open court. At sa second offense naman, pwede nang magmulta ng hanggang 30,000 pesos per violation at posibleng limitahan ang lawyer o party sa pagsasalita, pag-object or pag-examine ng witness doon sa floor. Yung mga susunod pang paglabag ay pwede ring multahan ng about 30,000 pesos din bawat isa. At kung abogado naman yung sangkot, posible raw i-refer ang record sa Office of the Bar Confidant, IBP o Supreme Court para naman sa posibleng hiwalay na disciplinary action.
Na sabi ko nga sa inyo eh, talagang mahigpit. Kasi bakit dapat manahimik na lang eh. Ethics complaint, yung splice video ni Pia, bakit wala pa hanggang ngayon? O ayan, ito na. Tama naman si Cheese. Itong isa, tigas talaga ng mukha, binawalan na at kailangan nakailang batikos na siya while ongoing ang impeachment court. Ngayon, nagrarant na naman yan na ang gusto niyang maging presidente. Siya mismo ay sumunod, feeling all above all. Ayan na nga, para panay paninira, bira, pa rin ang bira. Natatakot na maging presidente yung ganyang nakakatakot maging presidente yung ganyang pag-uugali. Walang pinapakinggan. Even the impeachment court, abogado pa naman siya. Ang tanong, abogado ba talaga? Oo, barya ang 30 mula sa bilyon. Talsik na yan. O, di ba? Ma'am, we are still waiting for your blood bath. Na, ayan na. Yung magkapatid, kala nila sa radyo lang sila. Wala nang masabing maganda. Bakit si Sara di mo pagbigyan ng gag order? Si Sara pwede magsalita, batikos pa ng batikos. Sara, maawa ka naman. Yung mga tauhan mo, sila ang naiipit. Dapat ikaw ang magpaliwanag. Which is totoo talaga. Mga kababayan, bakit? Alam nyo, sabi nga ni PBBM, hindi naman sana hahangtong sa ganito eh. Hindi sana aabot sa ganyan kung hindi tumalikod at hinarap at sinagot. Dinaan pa kasi sa kwentong chicherya. Na simple lang naman sabi ni BBM, aminin kung merong ginawa. Ibalik kung merong nawala. Hindi naman sinabing ikulong eh. Kasi bakit? Ang sabi ng COA, ibalik yung mga pera na hindi maipaliwanag kung saan ginamit. Ngayon kung ibalik yun, di walang kaso, walang makukulong. 'Di ba? Ang sabi lang naman ng COA, ipinabalik ng COA. Wala namang sinabi ang COA na ipapakulong si Sara. Simple lang para matapos yan. Kung ako yan kung ako, 125 million na ibalik ko. Oh, kunin nyo, tanginan nyo, di kayo makatulog niyan. Ganun lang. 'Di ba? Bakit kasi ayaw pang sagutin? Bakit kasi ayaw pang ibalik na lang? Dalawa lang naman pagpipilian. Sagutin mo. Oh, pag sinagot mo, wala akong ninakaw, o kung hindi kayo tumigil, ito, 125 million, saksak mo sa baga mo, sindihan mo. Oo. Ganun, di ba? Sabi nga ni BBM, simple lang naman sagutin, harapin. Idinaan pa kasi sa kwentong chicherya. Di ba? Oo. Yun lang naman sabi ni PBBM Aminin kung may pagkakamali, ibalik kung may kinahanap. Wala namang sinabi aminin tas ikulong, wala namang ganun. Kasi sa totoo lang, confidential fund yan. Walang makukulong dyan. Kasi ang mangyari kasi dyan, kung halimbawa, meron kang maling paggamit. Ngayon, pag sinabing mali, sige mali kasi alias, hindi namin maipakita. Para matapos ito, ibalik na lang namin yung pera. Di tapos. 'Di ba? Bakit kasi pabutin pa sa ganyan? Tapos ngayon, nung mabisto na kasi nagkalaglaga na yung mga staff niya na hostile witness, kumakanta na. Kasi syempre, natataranta na din yun kasi una, kung hindi nila aminin, makukulong sila. Pangalawa, kung magsisinungaling sila, makukulong pa rin sila. Ligtas si Sara. 'Di ba? Ganun lang ka-simple. Aminin mo kung may mali ka. Ibalik mo kung may nawala. Hindi ka naman may kukulong eh. Bakit kasi abot pa sa ganyan? 'Di ba? Ito sabi, yung mukha nila stress na sila kasi malapit na ang 2027, karma ang aabutin. Maganda yan. Sige, push pa Inday. Ang hilig ng interview. Anong ikaso sa ginawa ni Pia? Ito, pakinggan natin. Continue. Hana, so sinabi mo nga yung mga penalties, reprimand, tapos yung pangalawa ay pagmumultahin sila ng 30,000. This is for the lawyers from both sides. Pero sabi mo nga kanina, kahit yung mga senator judges ay pasok din dito sa Rule 18, hindi ba? At ang kanilang parusa, if ever, ay pwedeng mag-file ng ethics complaint.
Sino daw ang maaaring mag-file ng mga ethics complaint laban sa mga senator judges? Nasabi ba? Pinky, hindi explicitly nabanggit kung sino yung pwedeng mag-file ng ethics complaint, no? But from our previous coverages, lalo na doon sa nangyari nga dito kay Senator Judge Pia Cayetano, if we can recall, nagkaroon ng pag-share itong Facebook post si Senator Judge Pia kaugnay doon sa impeachment trial na humantong rin eventually sa isang ethics complaint naman na final ng isang civil society group. So from that coverage or doon sa kung maaalala nating storya na yun, no, anyone can file an ethics complaint laban sa mga hukom or senator judge ng Senate Impeachment Court. O, di ba? O, ito pa ang sabi. Pwede ba sabihin na trial by publicity kung nakatelevised at nadidinig ang mga sinasabi ng testigo? Na which is naka-live naman ni. Baka sabihin na naman ni Robin nasaan yung original video. 'Di ba? Kasi sa totoo lang ito, hindi na naman susunod si Sara, yung batas ng Senado. Impeachment ang kailangan, panagutin si Sayad sa mga pagnanakaw. Si Sara ang sabihan niya kung ano-ano ang sinasabi sa trial. Kaya nga 'di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, hindi mo naman masabing trial by publicity. Kasi naka-live yan eh. Oh, klarong-klaro, rinig naman natin sa sinasabi ng mga testigo. Hindi nyo ba napansin, sabi nga ni Atty. Ligutan, hindi mo ba napansin? Sabi niya, hindi mo ba napansin? Bakit? Paulit-ulit na lang yung tanong namin, pero yung sagot mo paulit-ulit lang din. Napansin mo ba? Your Honor, ganun po ba, Your Honor? 'Di ba? Kaya hindi nyo maiwasan na ang mga senator judge mabubuisit. Makapagsabi talaga ng estupida ka, tanga-tanga ka. Kahit sino naman, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, kung ako nandiyan sa hearing na yan live, kalad ka rin ko, hilain ko sa buhok si Acosta, kalad ka rin ko palabas, umuwi ka doon, tang-ina ka, tanga-tanga ka. 'Di ba? Unang-una pa lang, sinong gagawin ni Acostang ulol? Sinong ang gagawin ni Acostang gago? Ang mga Bisaya, pag nag-aral niyan mula elementary hanggang college, hindi tinuturuan ng Bisaya, nagtatagalog ng i-English. How comes na si Sara Duterte tumanggap ng trabahanting tanga? 'Di ba? Kaya hindi mo maiwasan na ang mga senador nabubuisit. Isa lang naman tanong eh. Bakit ka pumayag na ibigay kay Lacheca ang kwarta at lustayin ni Lacheca na ikaw man ang in charge niyan? Hindi mo ba iniisip kapag hindi maipaliwanag ni Lacheca ang resibo niyan, ikaw ang makukulong? Your Honor, ganun po ba? Putang ina, Gina. Di ba? Tapos yung isa, si Ortonio, bakit ka pumapayag na magbigay sila Checa ng ang pangalan, apelyido, Pagong, Bilat, Utin, Iyot, Lubot. Tapos mag-release ka ng 125 million, tapos ukihan mo, hindi mo ba i-check yung mga apelyido na, meron ba talagang apelyido Bilat? Meron ba talagang apelyido Pagong? Meron bang apelyido Makati Pukiko? Yung Gina Cole, tumuwad siya. 'Di ba? So anong sasabihin mo kung ikaw ang senator? Mapahipikon ka. Kung hindi ka ba naman tanga? Sige, sabihin ko, halimbawa dito, nagla-live tayo, tapos may mag-comment dyan, Sir, paki-shout out, Makati Pukiko, taga Japan. Maluwang Pukiko, taga Japan. Mikoto Pukiko, taga Japan. Iyan palang pag-shoutout mo ngayon, matatawa ka ni. Tapos maniniwala ka na ang pangalan nila, Makati Pukiko, Miluwang Pukiko, Lawlaw Pukiko, Wangwang Pukiko. 'Di ba? May mga ganyan bang pangalan sa Japan? At saka pangalawa,
Paano nangyari yun na sila Cheka nag-abot ng pera mula sa confidential fund ni Sara tas ang tumanggap Hapon? So ano to? Yung confidential fund ni Sara ginamit niya sa Japan, sa Hapon? Kasi bakit ko nasabing Hapon? Ikaw ba naman, Makati Pukiko? Luwang Pukiko. Tapos yung isa, ano ba yun? Makati Ako. Meron pang isa, Tomowad. Oh. Diyos ko. Kaya kung ikaw prosecutor, ikaw si Kapunan, ikaw si Ligutan, matutuwa ka ba? Oh. 'Di ba? Siyempre yung mga senador diyan, ayaw ng mga tanga-tanga yan eh. Isa na si Tulpo diyan. Yung dalawang Tulpo magkapatid, mga radio announcer yan eh. Mga mga television reporter yan. So alam nila eh. Gagawin mo pang tanga, nag-aaral pa sila. Okay lang kay Lito Lapid, kahit makangiti-ngiti lang si Lito Lapid, dyan, hindi naman niya maintindihan kay English. Di ba? Si Robin Padilla, hayaan nyo na, ganyan na talaga siya. Oo, kahit mag-sirko balintong yan siya. Wala nang makuan dyan eh. Nandiyon pa, meron pang si Maluwang. Hay nako. Di ba, mga kababayan?